O dito. Ikaw, Brad. Sinong Kristiyano dyan? Gano'n nga, nakaupo dyan. Brad, Kristiyano ka? Ikaw. Narinig mo dyan? Yung bunguton. Narinig niya dong? Naka-t-shirt ka eh. Kristiyano ka, Muslim? Regalo. Sumagot eh. Bigyan mo. Nakaputi. Continue itong mga regalo natin. Bigat-bigat yan eh. O, itong nakaputi. Nakainom ng Pepsi Cola. Yung Pepsi Cola ng inom. O, yan. Okay. Brother, example. Kung ang isang kriminal at hinahatulan na kamatayan, at sabihin lang natin ha, sabihin natin, example lang, kapatid mo or anak mo ang pinatay at ginasa. Sana naman, hindi mangyari ha. Example lang, huwag kang magalit sa akin. Okay, you feel, yung taong nahuli, gumawa sa ganon, sa ano kaya ang parusa ang gusto nyo? Lethal injection, injectionan para siya mamatay, firing squad, silya elektrika, or puputulan siya ng liig sa harapan ng mga tao. Mas maganda ang putol para hindi natularan, para matatakot na yung mga masasama. Di po ba? So, ito'y sinasabi sa tao na siya ang biktima. Ang ibig sabihin, siya ang mga kamag-anak. Di ba? So, satisfied siya. Maganda para hindi natularan. Yung mga ibang rapist dyan, ayaw na. Dito tayo, brother, sa commuted to life imprisonment. Walang patayan. I-commute lang sabihin lang nga, i-adjust lang na life imprisonment. Alam mo, ang life imprisonment, ang ibig sabihin, hanggang buhay siya, diyan siya sa bilangguan. Makalabas lang siya kung patay na. Yan ang tinatawag na life imprisonment. Kung life imprisonment, kung minsan, instead na patayin yun, life imprisonment man, tuwing taon, ang presidente sa Pilipinas, magpatawad siya ng mga taong mabigat ang parusa. Supposing, pamangkin nyo ng isang general, pamangkin nyo ng isang gobernador, assemblyman, makarga kaya sa parol? May possibility kaya makarga yung pangalan niya? Makarga. Dahil yung head doon sa city jail, ang head doon, tawagan lang yan. Kamag-anak ko si ganito, Mr. Duyan, criminal yan. Kamag-anak ko, pamangkin ko yan ha. Ikarga yan sa taon nga ito. So wala siyang gagawin, ikakarga. Di instead na patay na sana, nakalabas. Nakalabas, di ba? Okay. Another thing, kung life imprisonment, granting mayroong 100. 100 na papatayin sana. Sa Pilipinas ngayon, ang papatayin marami, hindi lang 100, ang dami. Okay? Pero nakahilira lang, hindi pinapatay. Kung sasabihin natin na 100, brother, sino nagbigay ng medisina? Tayo. Ikaw ang biktima, nagbigay ka ng medisina. Panadol, pag magkasakit yon. Imagine, ikaw pa ang biktima, kayo ang biktima, drug addict yung mga anak nyo, dahil sa akin, nagpakamatay yung anak mo, nasubrahan sa drugs, tumalon, nagpasagasa ng train, nasubrahan sa drug, galing sa akin ang drug. Okay? Sa panahon nga doon ako sa prisuhan, ang pagkain ko, namin, 100 kami. Sinong nagpakain? Kami. Kayo. Kayong mga biktima, ang nagpakain sa amin nga mga kriminal. Uhaw kami, kailangan namin ng tubig. Kayo rin ang nagpainom sa amin. Nagkakasakit kami, kayo ang magpagamot sa amin. Wala kaming bahay, binigyan may bahay kami dahil pira ng tao yung bayan. Okay? Ano pa? Ano pa, brother? Sa ang punto dito, na kayo pa ang biktima, kayo pa ang nagpapakain, hustisya ba yun? Makatarungan ba yun? Ginahasa yung anak mo, pinatay yung anak mo, ikaw ang papakain sa akin. Kung gano'n lang palang batas sa Pilipinas, ano? Nawala na yung isa. May mga anak ko, sa bahay ako, mga 5 ang anak ko. Dudong, dito na tayo sa Manila, galing tayo ng Mindanao, or Visayas, pudpud na yung sapatos natin, walang tumanggap sa atin ditong trabaho. Malaman nila nga Muslim tayo, hindi tayo kay security guard, hindi tayo tatanggapin, Muslim tayo. Mayroong akong paraan mga anak.
Kayong mga anak 5, sundin nyo lang. Meron akong paraan. Wala pong gasto. Anong time? Manggasa tayo, ha? At papatayin natin. Wala namang life, wala namang death penalty. So, bakit? Bakit tayo? Anak, gutom na tayo. Ilang araw na wala tayong kain. Sa prisuhan, libre kain. Wala tayong tulugan. Sa prisuhan, may tulugan. Lahat libre pa ang gwardya. Anak, paghanap kayo ng pinakaganda doon. Anak, sa senador mismo. Piliin ninyo, patayin ninyo, at dasain. Sabay-sabay tayo mag-surrender. So, ang sistema, ang gobyerno sa Pilipinas, encouraging sa mga tao maging masama. Hindi natatakot sa halip. Bakit ka pa ikaw? Wala kang kakainin. Nandoon lang ka sa ilalim sa tulay. Ang anak mo, nagkakasakit. Nandoon sa ilalim sa tulay. Walang pagkain. Walang pagbayad sa ospital. Walang kurente. Pinakagat sa lamok. Saan mo piliin? Prisuhan. Ha? Prisuhan, libre ang bahay, libre pang gwardiya, libre ang tubig, libre ang gamot, lahat-lahat. Bakit magtiis ka doon? Ha? At saka ang prisuhan sa penal colony, hindi yung kwarto lang. Sa mga penal colony, ang prisuhan nila, ektar-ektarya. O ang lapad. Enjoy pa nga. Ang iba kung palabasin, ayaw pala lalabas eh. Sa penal colony, ay kung palabasin, ayaw nila lalabas. Bakit? Doon sa loob, mayroon silang gardening, mayroon silang farm, mayroon silang gawa ng mga butilya, barko-barko, may negosyo sila doon. Sabi nila, kung lalabas kami, wala nang tatanggap sa amin. Ang kamag-anak namin, nandidiri na sa amin. So maraming priso nga ngayon, ang katotohanan lang, maraming priso sa atin, nandun sa prisuhan, piliin nila doon. So, ang gobyerno natin, ang sistema sa atin, nagpaparami sa mga kriminal or nagpaparami or binababawasan ang mga kriminal? So, sa Islam, hindi. Pagpatayin, wala nang pangbayad sa kurente. So, saan ang piliin nyo? Diba? So, naintindihan nga ang yung pagputol sa liig, hindi yung brutal, kundi makatarungan po yung pagputol sa liig. Naintindihan na? Okay? O, sige, tapos marapit naman. Okay. So, maraming salamat. Ikaw na magtapos. Maraming salamat po. At ang ganda ng advice ni Ustaz Ibrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung sakali man ang aming nasalaysay ay hindi po ninyo tanggap, pwede kayong humiling ng panahon mula sa amin o magtanong, magkaroon ng magalang na debate, dialogo, panayam, at doon ninyo kami papaulanan ng inyong mga katanungan na nagmula sa inyong mga puso o nagmula sa inyong mga kaalamang nalilikom. At sino mang nakakapulot ng kaunting kaalaman, buong puso kaming magpapapasalamat kay Allah na dininig ang aming pagdarasal. Ipinapangako po namin sa inyo, gagawa kaming mga anong bagay para sa Islam, para makamtan namin ang biyaya sa kabilang buhay. Alam natin lahat na di tayo tatagal sa mundong ito. Insyaallah, tutulungan kami ni Allah na magagamit namin ang mga taon, buwan, araw, oras na lalabi bago kami kukunin ng ating mahal na tagapaglikha. Maraming salamat. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.